Ang pelikula ay nagsimula sa isang helicopter na lumilipad sa ibabaw ng dagat, nagre-radio sa mga opisyal sa mga bangka sa ibaba, habang sila ay nililipad ang daan upang siyasatin ang isang barko na papalapit sa pantalan. Nang mapansin ito ni Andy, agad niyang pinaalalahanan ang kanyang kaibigan na si Walter, na hinihimok siyang kunin ang kanilang itinago. Mabilis na kumilos, hinagis ni Andy ang isang bag na puno ng droga sa dagat habang malapit na ang mga pulis. Samantala, sa New Orleans, si Chris Faraday ay nasa isang kasal na ipinagdiriwang ang kanyang malapit na kaibigan na si Danny. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakilala natin ang asawa ni Chris, si Kate, at ang kanyang kaibigan, si Sebastian. Ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa nakaraan ni Chris bilang pinakamahusay na smuggler sa New Orleans. Nang maglaon, nang lumabas si Chris, isang lalaking nagngangalang Church ang lumapit sa kanya, na interesado sa kanyang kasalukuyang buhay. Ibinahagi ni Chris na nagmamay-ari na siya ngayon ng isang kumpanyang nag-i-install ng mga alarma sa seguridad, na namumuhay ng tahimik, malayo sa kanyang mga araw ng pagpupuslit. Ngunit ang mga pahiwatig ni Church sa pamana ng pamilya ni Chris, ang kanyang ama, na minsang nakakulong para sa mga katulad na operasyon, ay nagtrabaho kay Church. Nag-aalok pa siya kay Chris ng isang paraan pabalik sa laro kung sakaling makaramdam siya ng tukso. Bumalik ang eksena kina Andy at Walter, na nagmamaneho sa buong gabi upang harapin ang kanilang amo matapos mawala ang droga. Ang kanilang amo, si Tim Briggs, ay lumapit sa kanila upang marinig ang kanilang dahilan. Pagkatapos makinig, tila lumayo si Tim, ngunit sa halip, pinara niya ang kanyang kotse sa kotse ni Andy, na nagpapakitang hindi niya hinahayaan ang slide na ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kate ng isang nakababahalang tawag tungkol sa kanyang kapatid. Siya, Chris, at Sebastian ay sumugod sa ospital, natagpuan si Andy na nasugatan sa kama sa ospital at si Walter sa operasyon. Inamin ni Andy kay Chris na kinailangan niyang itapon ang 10 libra ng cocaine kapag nasa kanya ang customs. Determinado na protektahan ang kanyang pamilya, kumonsulta si Chris kay Sebastian upang maghukay ng mga detalye tungkol kay Tim Briggs. Sa kanilang pag-uwi, tiniyak ni Chris kay Kate na haharapin niya ang sitwasyon at hindi magtatagal ang problema ni Andy. Kinabukasan, si Chris ay nasa gitna ng isang pulong ng kliyente nang makatanggap siya ng tawag mula kay Sebastian, na nagpahayag na si Briggs ay nakalabas kamakailan mula sa bilangguan at sinabi kay Chris kung saan siya hahanapin. Hindi nag-aksaya ng oras si Chris at dumiretso sa kinaroroonan. Pagdating, nilapitan niya si Briggs, na agad na nakilala siya, na nagpapahiwatig ng kanilang ibinahaging kasaysayan. Alam ang mga pusta, nariyan si Chris upang makipag-ayos, umaasa na pigilan si Briggs na maghayganti kay Andy. Humingi si Briggs ng mabigat na $700,000 mula kay Chris, ang buong halaga ng mga nawawalang droga. Sinusubukan ni Chris na mga tuwiran sa kanya, ngunit hindi interesado si Briggs sa reputasyon ni Chris, gusto niya ng pera niya. Dahil sa pagkabigo, lumayo si Chris at pinuntahan si Andy, at nakita siyang nagmamadaling nag-iimpake. Inihayag niya na binisita ni Briggs si Walter noong nakaraang gabi, at tinapos ang kanyang buhay. Tinuruan ni Chris si Andy, tinitiyak na nauunawaan niya ang bigat ng kanyang mga pagpipilian at kung paanong walang gamabay sa kanya sa tamang paraan. Ngunit si Andy, na walang ingat gaya ng dati, ay tila walang pakialam sa tindi ng kanyang mga aksyon. Determinado, kinuha ni Chris ang kanyang pistol at sumugod sa bahay ni Briggs. Malamig na binati siya ni Briggs, at nagmungkahi si Chris na babayaran siya sa loob ng 1 buwan, ngunit 2 linggo lang ang binigay ni Briggs, at binyantaan ang pamilya ni Chris kung hindi niya may hahatid ang droga. Galit na galit, binalaan ni Chris si Briggs na huwag nang banggitin muli ang kanyang asawa o mga anak. Nagkaroon ng tensyon na nasaksihan ng anak na babae ni Briggs at nagkunwaring naglalaro lang sila sa labas. Nang maglaon, nakatingin si Chris ng mga barko mula sa malayo, alam na ang pagpupuslit ay ang tanging paraan upang kumita ng ganoong uri ng pera ng mabilis. Nag-aatubili niyang sabihin kay Kate na wala siyang pagpipilian kundi bumalik sa mundo ng smuggling. Si Kate ay nabalisa, ngunit walang mga alternatibo, si Chris ay determinado. Binisita niya ang kanyang ama, na ipinagmamalaki na minsang iniwan ni Chris ang buhay smuggling upang magpatakbo ng isang lehitimong negosyo. Ngunit sa pag-unawa sa pangangailangan ng madali ang pagkilos,
inalok siya ng kanyang ama ng posisyon sa cargo ship na dati niyang ginagamit para sa smuggling. Dahil nakalagay na ang plano, banilinan ni Chris si Sebastian ngunit iginiit na hindi sila magpupuslit ng droga. Sa halip, ipupuslit nila ang $15 milyon na pekeng pera ng US mula sa Panama. Sinuri ni Chris ang manifest ng barko at nakipag-ugnayan sa isang kontak sa Panama, na nag-aabiso sa kanya tungkol sa papasok na kargamento. Nang gabing iyon, tumungo si Chris sa Pantalan kasama ang kanyang pamilya, na nagbibigay sa kanila ng taos-pusong palm bago sumakay sa cargo ship. Habang naghahanda ang barko sa pag-alis, inilagay ni na Chris at Andy ang kanilang mga duffel bag sa isang nakatagong compartment sa dingding. Di nagtagal, nakita ng kapitan, na pinangalan ng Camp, si Chris na nakasakay at agad siyang ibinaba, inutusan ang kanyang mga tauhan na bantayan siyang mabuti. Kalaunan ay nagising si Chris mula sa isang mabilis na power nap at ipinagpatuloy ang trabaho, na nagkukunwaring naglilinis ng mga alpombra, ngunit ginamit niya ang pagkakataong magnakaw ng isang mahalagang mapa mula sa drawer ng kapitan nang hindi napapansin. Habang hawak ang mapa, kumuha siya ng welding torch at lihim na pinuputol ang isang malaking butas sa isang pader. Di nagtagal, nakipagkita siya sa kanyang mga tauhan na tumutulong sa kanya na ipuslit ang pekeng pera. Binabalaan sila ni Chris na ilayo ang kapitan sa plano at pagkatapos ay akayin sila pababa upang ipakita ang napakalaking butas na ginawa niya sa dingding kung saan itatago nila ang pera. Habang pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang, biglang lumitaw ang pangalawang in-command ng barko, na pinipilit silang mabilis na itago si Andy sa loob ng compartment at aisil ang pasukan. Ang pangalawang in-command ay nag-utos sa kanila na maghiwa-hiwalay pagkatapos ng maikling inspection, walang napansing wala sa lugar. Sa sandaling umalis siya, ipinaliwanag ni Chris ang plano sa mga tripulante ng detalyado, itataboy niya, kukunin ang pera, at babalik sa barko sa oras ng pagmamadali upang maiwasan ang pagtuklas. Nag-aalinlangan si Terek, iniisip na hindi magkakaroon ng sapat na oras, kaya sinabihan ni Chris si Olaf na lumikha ng isang maliit na isyu sa makina upang maantala ang pag-alis ng barko at bilhin sila ng oras. Sa bahay, ang pamilya ni Chris ay binabantayan ni Briggs at ng kanyang mga thug. Si Briggs ay walang pakundangan na kumakatok sa pintuan, hinihingi na makausap si Kate, habang ang kanyang mga tauhan ay humahanggo sa bahay, itinatapon ang lahat ng nakikita habang iniipit siya. Tumaas ang tensyon ng aksidenteng nagpaputok ng baril ang isa sa mga tulisan ni Briggs. Si Briggs, na hindi nabigla, ay nagsabi sa kanyang mga tauhan na umalis sa eksena. Bumalik sa Panama Canal, ang barko ay nasa bingit ng dokang. Nakatuon si Chris sa pagsasabotahe sa sasakyang dagat upang makagawa ng pagkaantala at sa lalong madaling panahon ay tinawag siya sa deck upang tumawag sa isang nakakagambalang tawag sa telepono mula sa kanyang asawa. Siya ay malinaw na nanginginig, at pinayuhan siya nito na tawagan si Sebastian, na hindi nag-aksaya ng oras upang tumulong sa tulong ng pamilya. Samantala, ang kapitan, na walang kamalayan sa panghihimasok ni Chris, ay nag-utos sa mga tripulante ng barko na bawasan ang bilis bilang paghahanda sa pagdaong. Ngunit ang pananabutahe ni Olaf ay bahagyang bumagsak ang barko ay patuloy pa rin na humaharurot patungo sa pantalan. Nataranta ang kapitan, sumisigaw na malaglag ang mga anchor. Tumalon si Chris sa pagkilos, binitawan ang mga anchor, ngunit bahagya pa ring bumagsak ang barko sa pantalan. Galit na galit, siniyasat ng kapitan ang silid ng makina, natuklasan ang isang jammed propeller at pinaghihinala ang may foul play. Sinamantala ang pagkagambala ng kapitan, bumalik si Chris upang kunin ang mga duffel bag na itinago niya sa dingding. Nang pansamantalang nahawakan ang onboard na kaguluhan, siya, si Danny, at Andy ay nadulas sa lungsod. Habang binabagtas nila ang mataong kalye, nag-aalala si Chris sa kaligtasan ng kanyang pamilya at nagso-check-in para matiyak na ayos lang sila. Sa kalaunan ay narating nila ang kanilang contact point at pumasok sa isang tindahan, kung saan sila dinala sa isang nakatagong silid sa likod kung saan naghihintay si Edwin, ang kanilang contact sa Panama, upang talakayin ang susunod na hakbang sa kanilang high-stakes plan. Tinanong ni Chris si Edwin kung nakahanda na ba ang van kasama ang pera, at tiniyak sa kanya ni Edwin na handa na ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita ni Edwin kay Chris ang hindi pinutol na pekeng dolyar ng US, ngunit si Chris ay kainahinala. Sinusuri ang pera, napagtanto niyang may mali. Sinabihan niya si Andy na maghintay at tumungo ng mas malalim sa tindahan,
kumuha ng kemikal upang subukan ang mga bayarin. Matapos maging asol ang isang patak ng likido kapag nadikit, galit na hinarap ni Chris si Edwin dahil sa hindi paggamit ng papel na walang almirol gaya ng hiniling, na nagpapaalala sa kanya na gusto niya itong i-print sa parehong paraan tulad ng huling pagkakataon. Frustrated, nagpa siya si Chris na kailangan nilang dumiretso sa warehouse kung saan ginawa ang mga bill. Binalaan siya ni Edwin na ito ay isang masamang ideya, ngunit may isang oras na lamang na natitira upang bumalik, si Chris ay sumulong. Samantala, pabalik sa barko, naghinala ang kapitan at nagsimulang hanapin si Chris. Sa lugar ni Briggs, isang katok sa pinto ang nagpakita kay Sebastian, na nagbabala kay Briggs na lumayo sa pamilya ni Chris. Ipinahiwatig ni Sebastian na kung si Briggs ay kumuha ng isang bihasang smuggler sa simula, ang pakete ay darating ng walang mga isyo, na nagpapakita ng kanyang pagiging doble dilang. Bumalik ang eksena kina Chris, Danny, at Andy, na kinakabahang lumapit sa pabrika. Tiniyak ni Chris sa kanyang mga kaibigan na hahawakan niya ang mga bagay. Pagdating nila, nakikinig si Andy sa isang voicemail mula kay Briggs, na nag-utos sa kanya na dalhin ang totoong pera sa isang partikular na address sa Panama, na nagbabanta sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang mga anak kung hindi siya sumunod. Tumataas ang tensyon, binuksan ni Andy ang kanilang bag ng tunay na pera. Sa loob ng pabrika, nakilala ni Chris at Danny si Gonzalo, isang matandang kakilala ni Chris, habang si Danny ay lumabas upang kunin ang van. Habang pinag-uusapan ni Chris at Gonzalo ang negosyo, casual na binanggit ni Gonzalo na pinaplano niya ang isang heist sa isang armored truck at inimbitahan si Chris na sumali. Sa labas, pumunta si Danny sa van, napagtanto lamang na nawala si Andy kasama ang bag ng pera. Sa loob, sinabi ni Gonzalo kay Chris na maaari niyang panatilihin ang mga supernote ng libre kung sasali siya sa trabaho sa truck. Nang bumalik si Danny na may dalang balita tungkol sa nawawalang pera at kay Andy, nagbago ang kilos ni Gonzalo, itinutok niya at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril kay Chris, na nakadama ng kawalan ng respeto sa hindi inaasahang pagbabago sa mga plano. Si Chris, na mabilis na nag-iisip, ay nagtanong kay Gonzalo kung ang orihinal na alok ay nakatayo pa rin, sumasang-ayon na sumali sa pagnanakaw ng truck bilang kapalit ng mga supernote. Pumayag si Gonzalo ngunit kinumpiska ang kanilang mga wallet at ID bilang collateral. Bumalik sa barko, nakipag-ugnayan ang kapitan kay Olaf, binigyan siya ng 10 minuto lamang upang ihanda ang barko para sa pag-alis. Ipinaalam ni Olaf si Chris, na humihimok sa kanya na tumigil hanggat maaari. Bilang bahagi ng pagnanakaw, pumwesto si Chris at ang mga tripulante upang harangin ang armored truck. Sa sandaling ito ay lumalapit, sila ay nagmamanyobra sa landas nito, na pumipilit sa isang banggaan na nagpabalik-balik sa van. Sumugod ang mga tauhan ni Gonzalo, sinira ang truck, at inalis ang mga gwardya na nagpoprotekta sa kargamento. Mabilis, sinimulan ng mga tripulante ang pagbabawas ng mga nilalaman ng truck, habang si Terek ay nananatili, binabayaran ang mga lokal upang maantala ang trabaho sa lugar, na nagbibigay kay Chris ng sapat na oras upang makuha ang mga supernote. Hinugot ni Gonzalo ang isang pagpipinta mula sa frame nito, na nagsiwalat ng mga nakatagong item, ngunit ang kanilang timing ay off, halos agad-agad na dumating ang mga pulis sa eksena. Isang mabangis na shootout ang sumabog, na may mga alon ng mga reinforcement ng pulisya na dumarami sa mga tauhan ni Gonzalo. Isa-isang nahuhulog ang kanyang mga tauhan sa walang tigil na pananakit. Sa kabila ng pagkuha ng ilang mga opisyal, napagtanto ni Gonzalo na hindi siya makakatagal. Ang driver ng kanilang pick-up ay napatay, at kasama si Gonzalo ang huling nakatayo, siya ay tumalon sa truck. Si Chris at Danny ay lumundag sa likuran habang lumilipad ang mga bala, at sinundan ng mabilis na paghabol. Pansamantalang naharang ang mga pulis ng may bus na huminto sa kanilang daraanan, na nagpapahintulot kay Gonzalo, Chris, at Danny na makatakas. Samantala, bumalik si Andy sa barko, kung saan balisang nagtanong si Terek tungkol kay Chris at sa iba pa. Nang makaiwas sa mga pulis, sa wakas sina Chris at Danny ay muling nagsama sa kanilang van, inihagis ang pagpipinta habang naghahanda silang umalis. Kinuha nila ang kanilang mga ID, ngunit si Gonzalo, na sugatan at desperado, ay nakiusap sa kanila na dalhin siya sa ospital. Nang walang oras na natitira, sumang-ayon sila, mabilis na umalis habang ang mga pulis ay nagkukumpulan sa lugar.
Si Gonzalo ay sumuko sa kanyang mga pinsala habang nasa daan, at kinuha ni Danny ang kanilang mga wallet bago itapon ang katawan ni Gonzalo. Bumalik sa barko, tinawag ni Captain Camp si Terek, inutusan siyang bumalik at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang sino mang sasakay. Pagdating nila sa pantalan, pinatungan ito ni Chris, at binuksan ni Terek ang isang shipping container para itago nila ang van. Gayunpaman, nang magsimulang isara ni Terek ang lalagyan, hindi inaasahang itinaas ito ng isang crane, na iniwang bahagyang nakabukas ang mga pinto. Si Danny ay nag-aagawan upang isecure ang mga pinto habang ibinababa ang lalagyan. Mabilis na kumilos, inilapag ni na Terek at Danny ang mga supernote, na inilipat ang mga ito ng maingat sa nakatagong compartment na ginawa ni Chris. Samantala, ang mga ahente ng customs ay lumalapit sa Captain Camp, humihiling ng inspeksyon ng anumang mga lalagyan na darating ng huli. Habang naghahanap ang Captain Camp, palihim na inilipat ni na Terek at Danny ang pekeng pera sa nakatagong wall compartment. Si Chris, na napansin ang kalapit na camp, ay gumawa ng umiiwas na pagkilos, gamit ang parkour upang maiwasan ang pagtuklas. Binuksan ng camp ang huling lalagyan ngunit walang nakitang kain na hinala, na nagpapahintulot kay Chris na makabalik sa nakatagong silid. Sa sobrang galit, hinarap ni Chris si Andy, na hinihiling na malaman kung saan napunta ang pera. Inamin ni Andy na binili niya ito ng droga, itinago ito sa kisame. Galit na galit, ibinato ni Chris ang droga kay Andy, ngunit nang ipakita sa kanya ni Andy ang voicemail kung saan pinagbantaan ni Briggs ang kanyang pamilya, bahagyang lumambot si Chris. Nakipag-ugnayan siya kay Kate para tingnan siya, tinitiyak ang kanyang kaligtasan habang ina-update niya si Sebastian sa sitwasyon. Nagpasya si Chris na itapon ang mga gamot sa dagat, umaasa na maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon. Sa ibang lugar, si Sebastian ay nakatanggap ng isang pagbisita mula kay Church, na mahigpit na nagbabala sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng ilang araw upang malutas ang mga bagay. Napagtanto ang mga pusta, nakipagpulong si Sebastian kay Briggs, na hinihimok siyang bigyan ng pressure si Kate na pigilan si Chris na talikuran ang plano ng smuggling. Si Briggs ay hindi nangangailangan ng maraming panghihikayat at pinalala ang kanyang sadistikong mga intensyon. Lumipat ang eksena kay Kate habang tinatapos niya ang kanyang araw sa trabaho. Biglang bumagsak si Briggs sa mga glass door, hinawakan siya sa ulo at hinampos siya sa mas maraming salamin. Malamig niyang binabalaan siya na tiyaking ihahatid ng kanyang asawa ang pakete. Ilang sandali pa, dumating si Sebastian, papalapit kay Briggs, na nagkunwaring hindi siya nakikilala at umalis. Nang yakapin ni Sebastian si Kate, nakita niya ang alak sa kanyang hininga at nagalit, nag-aalala tungkol sa pagmamaneho nito sa kanyang mga anak. Agad niyang inalis ang kanyang mga anak sa kanyang sasakyan, isinakay ang mga ito sa kanyang sasakyan bago nagmaneho, nanginginig at galit na galit. Agad na tinawagan ni Kate si Chris, sinabi sa kanya na binalaan siya ni Briggs na huwag itapon ang pakete sa tubig. Kaagad, napagtanto ni Chris na may napakalaking mali, ngunit biglang naputol ang tawag. Si Kate, na nakikitang nanginginig, ay nakahanap ng kanlungan sa isang kaibigan na humihimok sa kanya na makipag-usap sa pulisya. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Kate na magtungo sa bahay ni Sebastian, na nakadama ng isang bagay. Samantala, nalaman ni Chris mula kay Andy na ang mga gamot ay orihinal na nagmula sa isang lalaking nagngangalang Ruben, isang matandang kakilala niya, kaya mas naging personal ang sitwasyon. Sa bahay ni Sebastian, tahimik na iniipon ni Kate ang kanyang mga gamit, umaasang umalis nang hindi napapansin. Ngunit nagising si Sebastian, hinihimok siyang manatili sa gabi. Kapag siya ay tumanggi at sinubukang umalis, siya ay pamitik, hinahabol siya habang nagkukulong siya sa isang silid. Si Kate ay galit na tinawag si Chris, ngunit si Sebastian ay sumabog sa pintuan, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagtama sa kanyang ulo. Natigilan, napagtanto ni Sebastian na napakalayo na niya, lalo na nang makita niyang tumatawag si Chris. Alam na siya ay nasa malubhang problema, sumagot siya, para lamang kay Chris na maghatid ng isang malinaw na babala, kung si Sebastian ay lalapit muli sa kanyang pamilya, siya ay isang patay na tao. Nataranta, nakipag-ugnayan si Sebastian kay Captain Camp, na nagmumungkahi na kung pipigilan ng kapitan si Chris na itapon ang pakete, maaari niyang panatilihin ang bahagi ni Chris sa mga kita. Sumasang-ayon si Captain Camp ngunit nagbabala na kung hindi niya makuha ang lokasyon ng package,
tatawag siya sa buong paghahanap upang sakupin ito. Dahil dito, tumungo ang kapitan sa quarters ni Chris, nagsimula ng masusing paghahanap at pagbabante kay Chris na makukulong kapag hindi may iwasang mahanap ng Customs and Border Protection, CBP, ang kontrabando. Pero nauna na si Chris. Papasok sa captain's quarters, nagawa niyang magnakaw at mag-duplicate ng set ng mga susi. Di nagtagal, inaalerto ng Captain Camp ang CBP, na nag-trigger ng isang ganap na pag-deploy. Ang daungan ay nagiging siklab ng galit habang ang mga unit ng CBP ay dumarami patungo sa barko, na inihanda para sa isang malawak na paghahanap. Samantala, pabalik sa bahay ni Sebastian, ang mga bagay ay lumiliko. Napagtanto ni Sebastian ang kalubhaan ng kanyang mga aksyon, tinakpan ng plastik ang walang buhay na katawan ni Kate, binalot siya nang magsimulang sumakay ang mga pulis sa barko at tipunin ang mga tripulante para sa pagtatanong. Habang sinisimulan ng mga ahente ng CBP ang kanilang sweep, sinisiyasat nila ang bawat pulgada, sa kalaunan ay nahahanap ang nakatagong compartment sa dingding, ngunit wala itong laman. Paglipat sa van, natuklasan lamang nila ang isang tarp, iniiwan silang walang sapat na ebidensya. Si Chris, gayunpaman, ay kinuha para sa pagtatanong, kung saan siya ay nahaharap sa matinding interogasyon. Kasabay nito, si Andy, na binigyan ng clearance na umalis, ay bumaba sa barko. Ngunit panandalian lang ang kanyang kaganhawahan, naghihintay si Briggs, habang pinapanood ito ni Andy. Sa loob ng ilang sandali, si Andy ay na-corner, nahuli sa bitag ni Briggs, na walang malinaw na paraan palabas. Sa silid ng interogasyon, ipinaalam ng mga opisyal ng customs kay Chris na ang taong nakarehistro bilang importer ng container ay patay ng maraming taon. Si Chris ay gumaganap na pipi, at walang konkretong ebidensya, wala silang pagpipilian kundi palayain siya. Sa labas, nakita niya si Briggs sa isang kotse, hawak si Andy na hostage. Ngunit nang malaman ni Briggs na wala kay Chris ang mga gamot, isinara niya ang bintana. Mabilis na nag-react si Chris, binasag ang bintana, hinayla palabas si Briggs, at pinalo siya hanggang sa nagpaputok ng baril ang isa sa mga thug ni Briggs. Sa pilitang pumasok sa kotse, sa wakas ay binigyan ni Chris si Briggs ng mga direksyon patungo sa lokasyon ng package. Gamit ang pekeng susi, binuksan ni Chris ang isang bahay, na nag-trigger ng tahimik na alarma na nag-aalerto sa pulisya. Sa loob, binuksan niya ang isang trunk ng kotse, na nagpapakita ng isang makinang panlinis. Binuwag niya ito at sinimulang ibigay ang mga gamot, at sa wakas ay napagtanto ni Briggs kung gaano kahusay ang isang smuggler na si Chris. Habang sinusuri ni Briggs at ng kanyang mga tauhan ang mga paninda, sinamsam ni Chris ang pagkagambala, ng hijack ng kotse, at pinaandar ang bilis. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Captain Camp, na sumunod sa kanila, sa bahay, na nagulat lamang nang huminto ang mga pulis at arestuhin siya at si Briggs. Umuwi si Chris, tinawag si Kate, ngunit wala na siya kahit saan. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa sasakyan ni Sebastian ang kanyang walang buhay na katawan, na nagbabalak na itapon ito. Nang pumunta si Chris sa bahay ni Sebastian at walang nakitang tao sa bahay, nagsimula siyang pumasok, napansin ang sirang lock. Samantala, si Sebastian, puno ng panghihinayang, ay nagtungo sa isang construction site, na nagbabalak na ilibing si Kate sa bagong buhos na semento. Sinusubaybayan siya ni Chris sa site, hinarap si Sebastian at walang awang binugbog siya para sa mga sagot. Pagkatapos ay narinig niyang nagriring ang telepono malapit sa pagbuhos ng semento. Napagtatanto na si Kate ay maaaring ilibing doon, si Chris ay galit na naghuhukay, pinalaya siya mula sa semento. Bagamat noong una ay walang buhay, mahimalang nagkamalay si Kate, na nawalan lamang ng malay. Palibhas ay hindi nasusukat, hinawakan siya ni Chris ng mahigpit, sa wakas ay muling nakasama ang kanyang asawa. Sina Derek at Danny, sa pahiwatig ni Chris, ay nakuha ang mga nakatagong supernote mula sa pantalan, sa wakas ay nakita kung bakit si Chris ang pinakamahusay sa laro. Habang si Sebastian ay ipinadala sa bilangguan, napunta siya sa isang selda kasama si Captain Camp, isang angkop na twist. Samantala, inilista ng customs ang van para sa auction dahil ang pagpaparehistro nito ay nasa ilalim ng isang namatay na tao. Si Andy, nang makita ang pagkakataon, ay nagawang bilhin ito. Nang maglaon,
nakilala ni Terek ang mga tripulante sa pantalan, kung saan ibinenta nila ang mga supernote kay Church sa halagang mabigat na $3 milyon. Si Church, na naiintriga, ay nagtanong kay Chris kung may kinalaman ba siya sa ninakaw na pagpipinta sa Panama. Itinanggi ito ni Chris, ngunit ibinunyag ni Church ang tunay na halaga ng pagpipinta, nakakagulat na $140 milyon. Ang twist, nasa van na binili pa lang ni Andy ang painting. Habang papunta ang crew na may bagong kapalaran, ipinapakita sa huling eksena sina Chris at Kate na nagpapahinga sa isang beach house, isang testamento sa kanilang na-upgrade na buhay at bagong tuklas na kapayapaan. Sa likod ng nakaraan, naabot nila ang isang bagong antas, na isinasara ang kwento sa isang pag-asa na tala.